3 months na po akong nicotine free po. Hindi na po ako babalik. Halos 40 Pasigueño ang kinilala at pinarangalan dahil sa kanilang paghinto sa paninigarilyo. Iba't ibang edad at kasarian pero iisa ang napagtagumpayan at yan ang tuluyang umiwas sa yosi at vape. Isa ang 15 anyos na si Joey, hindi tunay na pangalan sa mga nag-quit sa paninigarilyo. Nagsimula sa bisyo nang siya ay 13 taong gulang hanggang mapasama sa programa ng lokal na pamahalaan na matulungan siyang tumigil magyosi. 13 years old po ako. Na-influensya lang po ako ng mga tropa ko po. Masakit po sa ganito po kasi pagka ko po, bigla po ako naubo kasi masakit po sa baga. That time po kasi nun, wala po akong magawa po talaga nun. As in, wala po akong cellphone kasi nun. Kaya po yung mga tropa ko po yun nandun. And nagsisigarilyo po. Kaya tinuro na din. Sa isang araw po, 3 yosi po yung nahihipan ko po sa isang araw. 3 months na po akong nicotine free po. Kasi po nakaka-apekto na po sa sa baga ko po. Kasi po athlete po ako eh. Mabilis na po akong hingalin. Kaya po tinigil ko na po. Sana po itigil niyo na po yan kasi po hindi po maganda sa kalusugan po. Tsaka po, yung maapektuhan po yung baga nyo, hindi na po ako babalik. Congrats po sa atin kasi nag-quit po tayo. Sana po magtuloy-tuloy po na hindi na po humipak ng sigarilyo po, tsaka po vape. Layo ng programa ng Anti-Smoking Task Force at ng LGU na matulungan ang smokers na bumitiw sa sigarilyo at huwag nang gumamit ng e-cigarette na may kasamang epekto hindi lamang sa kalusugan kung hindi pati sa kalikasan. Hinikayat nila ang publiko na tumulong sa kanilang nais na maging smoke-free ang lungsod. Kadalasan pag pinag-uusapan ng masamang epekto ng paninigarilyo, ang napag-uusapan sa kalusugan. Ang kadalasan na nakakaligtaan natin ay yung impact ng paninigarilyo, ng pagbe-vaping sa kalikasan. And I think yun din yung kailangan natin ipaalam sa tao. Because sometimes masyado tayo na-focus dun sa health, dun sa ill effects sa health. Na parang yung mga kinakausap natin, parang nadinig ko na yan dati, ganyan-ganyan. So, gaya nga nasabi ko sa ating ibang resource persons, na baka let's also time na i-introduce naman natin yung ibang epekto nito sa kalikasan, na baka sakali yun yung kailangan na madinig ng taong yun para mas makuha natin yung loob nila at mapilit natin sila mag-quit na sa paninigarilyo o sa vaping. It's very alarming din. As we all know, tobacco companies, dahil nga yung sigarilyo itself, parang hindi siya hip, hindi siya uso, hindi siya cool na tingnan. These vape companies, both yung mga kilala at hindi kilala, parang mas ginagawa na nila yung mga design nila makulay, parang laruan, para mas maka-attract ng younger generation. Siyempre, look, ito, ang ganda, ang cool nito, nakasabit sa leeg, mukhang toy, mukhang keychain, diba? It's very alarming kasi obviously nga, ang tina-target na ng mga manufacturers na to are the younger generation. Yung mga may buying power, bumili ng mga maliliit na cute na mukhang keychain na necklace na pwede mo ring hit-hitan. So, sana nga na medyo mabigyan natin ng focus itong problema to. It's sad na mas nagiging accessible at mas nagiging para sa kabataan yung paninigarilyo or yung kanyang counterpart na ngayon, which is yung vaping. Nang i-inhale ka ng tobacco, it clogs up yung lungs mo, no? Yung pag-intake mo ng oxygen ba, nababawasan. So it affects everything. Kakaroon ka ng brain fog, kung tawagin, na mas hirap kang huminga pag umaakyat ka, pag active ka, dahil nga nalilimitahan ng paninigarilyo yung lung capacity mo. And that's just one of the problems. Ngayon, nung tinigil ko yun, naramdaman ko, even very recent na lang, siguro, yung pagve-vape, dahil nga nasubukan ko yan, nung bago upo tayo, dahil nga marami iniisip, parang medyo nalulong ako ng mga iba dyan, nasa likod, ayan, matawa-tawa lang, na nasubukan ko. Ramdam ko rin talaga na, oo nga, medyo na-distract ako dun sa mga iniisip ko, pero may panibago na naman akong iniisip, parang init ng pakiramdam ko. So alam ko talaga may ill effect siya. Baka dahil naninibago yung katawan ko, I don't know. Pero alam mo, para makaramdam ka na gano'n, na hindi maganda. So nung tinigil ko yun uli, bumalik na sa dati uli. Yun nga, syempre, mas stress ka,
Pero at least, yun lang ang iniisip mo. Hindi mo na iniisip, ano ba tong bigat ng ulo ko? Ano ba to parang hindi ako makaisip? It takes time para masanay ka. You have to have the will muna to quit. Everything else will follow. It's a struggle, pero eventually ma-overcome mo. Ayun nga, yung mga nagawa ng mga quitters dito sa assembly, kaya ng lahat yan. Doon sa mga quitters natin dito, I know how hard it is. I used to smoke. Alam kong gaano kahirap, and hindi naman naging perfecto yung pag-quit ko. And even if I was able to quit tobacco, Yossi, medyo na ano din ako, napasubok din ako sa vaping. Pero na-realize ko, naramdaman ko na hindi talaga para sa akin to. Tsaka, syempre, parang may isip mo rin ang pinaglalaban ko ang kapakanan ng kalikasan, pero nagbe-vape ako, nagsisigarilyo ako, parang bangga masyado. Parang it negates yung ginagawa natin. So, dun sa mga nag-quit today, good job. Again, alam kong napakahirap mag-quit, pero nandiyan kayo ngayon, nagawa nyo. I'm sure magagawa din ng iba. Let's keep it up. Keep up the good work. At pagpatuloy nyo lang yan. And also, spread nyo rin sa mga iba nyong kakilala na naninigarilyo, na nag-vape, yung mga kabutihan, yung magandang kabutihan sa kalusugan at sa kalikasan na nagagawa pag tinigil na nila ang paninigarilyo. Karon tayo ngayon ng Quitters Assembly, no, sa tobacco and vape. Bale, nag-invite tayo ng mga ilang quitters po, no, sa hindi lang sa Pasig ko, hindi sa iba't ibang LGUs, no, na nahuli, no, nag-violate po, no. Itong Quitters Assembly is to recognize, no, yung nagkaroon ng recognition po, no, para sa kanila, no. And meron din tayong mga short lectures po coming po sa ating mga invited na may expertise po sa vaping and sa tobacco smoke. Ang nicotine patches kasi ang tawag dito is nicotine replacement therapy, no. Yung mga nicotine patches kasi alternative yon para pwedeng mag-quit, no, yung smoker. Usually, nilalagay yun sa skin, no? Para possible na mag-quit yung pasyente or yung violator or smoker. And kaya lang, hindi pag ganun kasi ginagamit, no, ng mga smokers. Kasi ang complaint nila about these NRTs, gaya ng nicotine patch na tinatanong mo, usually ang complaint is madaling matanggal, no? And sometimes medyo costly rin, mahal, no? Kaya dito sa amin sa Pasig, ang ginagawa namin, ina-encourage namin sila na mag-attend ng smoke cessation seminar, no? Which is hindi na sila gagasto, sinutulungan namin sila kung paano sila possible mag-quit, no, from smoking. Usually kasi pagka nag-decide ka mag-quit, no, if you're a smoker, syempre kailangan you need professional help, no? Syempre kunyari sa doktor o kaya sa mga trained, no, na pa-quit, no, na isang smoker. Usually may may quit date yan, And then kunyari July 1, ngayon August 1 magku-quit ka, no? Usually tinitaper down namin yung kanilang number of cigarettes per day, no? Let's say 10 sticks per day siya, and then next week 8 sticks, no, and so on. Kaya lang may tinatawag tayong cold turkey, no? Yung tinatawag na cold turkey, mas effective po 'yon, kasi yun yung magde-decide yung quitter na bukas hindi na ako magsisindi, bukas hindi na ako gagamit ng sigarilyo o vape, which is based on the research studies talaga the best way to quit, no, yung cold turkey. So no cigarettes, no ashtrays around, no. So tomorrow I will quit, yun mas effective. We are planning to do this every year, no. Hopefully magtuloy-tuloy. Opo, kung hangga't maaari makita namin sila, kasi minomonitor din naman namin sila, no. Pinupuntahan namin sila sa mga bahay nila, kinukumusta namin sila. And mas madagdagan pa sana, no, next year yung number of quitters, no, para mas matawag natin na talagang possible, no, and effective po ang education and awareness po, no, sa smoking. Yung mga smokers po sa Pasig, unang-una yung mga nag-quit ngayon, no, maraming salamat po at natulungan namin kayo, no, sa pag-quit sa pamamagitan ng education and awareness, no, and sana po magtuloy-tuloy po na hindi tayo magsisindi na ng sigarilyo, no, and then
magiging part din namin kayo sa advocacy namin and you are our partners. And then, wag po maniniwala no, na ang electronic cigarettes or vape ay alternative po no, sa standard tobacco product. Hindi po. Meron din pong laman na nicotine yon. Ngayon po, based po sa research, mas mataas pa po ang content ng mga electronic cigarettes compared sa mga ordinary cigarettes. So, tuloy-tuloy lang po sa pag-quit. At kung kailangan niyo pong mag-quit, pwede po kayo pumunta sa amin sa Pasig City Hall. Ang opisina po namin ay nasa 6th floor. Tobacco Control Unit po. Yun po. I think it's supposed to be 50 plus po ang quitters na darating, pero unfortunately hindi po nakarating yung iba, so I think we only have 38 now. Nahuli sila dito sa Pasig. So pag nahuli, it's either you pay or attend the seminar dito sa tobacco control. Now ang nangyari, you pay a fine of 2,500, pagkatapos magse-seminar ka sa tobacco control. So doon na nag-umpisa yon. Tinulungan sila ng tobacco control Pasig City para hindi na sila magsigarilyo. And fortunately naman ito, yung kanilang journey is successful naman po. Messages from Dr. Panaliga ng I think City Health Office. Actually, pare-parehong messages nila na ipagpatuloy ninyo ang pagiging quitter ninyo. Andyan si Miss Jasmine Lagahit, Project Program Manager ng MMDA. Then we also have from Senro. Tapos dumating nga si Dr. Limpin na kanina nag-lecture siya, parang a mini forum lang tungkol doon sa dangers ng smoking, vaping, and ECOS. This is going to be a continuous process, no? Ito siguro ay magiging panghabang buhay na naming trabaho dito sa Tobacco Control Anti-Smoking Task Force ng Pasig City. Habang may naninigarilyo, ay andito po kami, tutulungan sila kung paano po silang mag-quit sa paninigarilyo. And hopefully, yung pong etong mga quitters na ito ay maibahagi din po nila sa kanilang pamilya, kaibigan, sa komunidad ang dangers ng smoking and vaping. Mensahe from the quitters, gaya ng sinabi kanina ng mga nag-testimonials na mga quitters, pag tumigil po kayo, wag na po kayong uulit. Sapagkat number 1 po, ang sinabi nila, kung meron kang pagmamahal sa pamilya mo, ay ititigal mo ang paninigarilyo. Bakit? Number 1, sa health ng naninigarilyo. Number 2, yung health din ng kanyang pamilya, yung kanyang kalapit-bahay. And eto yung narinig ko dun sa isang convener namin pag meron kaming seminar forum tungkol dyan sa anti-smoking advocacy namin. This phrase came from Miss Faustina Margarita, siya yung aming convener. Ang sabi niya, being healthy is an investment. Why? Pag healthy ka kasi, hindi ka ganong magpapagamot. Ngayon, if you belong to the marginalized sector at umaasa ka sa gobyerno para sa pagpapagamot mo, dahil wala kang sakit, hindi ka makakapagpagamot, matutulungan mo ang iyong gobyerno sa paanong paraan. Mababawasan ang gastos nila. Correct? So, being healthy is an investment. Ipagpatuloy lang po natin ang ating advokasya sa no smoking, no vaping. Kumbaga po, yung kanta po nung aming youth ambassador from Social Watch Philippines, no to Yossi, no to isig, no to vape, go smoke free. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.